Ramdam na rin ang paggulang dulot ng Bagyong Tino sa Mindanao. At para sa update, magbabalita live si News 5 Mindanao correspondent Bril Montalvo. Bril, nasaan ka ngayon at gaano kalakas ang ulan dyan? Cheryl, kanina ngang alas 8 ng umaga nang magsimulang maramdaman ang malakas na ulan dito sa Lipata Port sa Surigao City dulot ni Bagyong Tino. Bumiyahe kami mula Davao City kaninang madaling araw at sa bandang Agusan del Norte kami inabutan ng malakas na ulan. Kanina sa ilang bayan sa Agusan del Norte din ay binahan na ang ilang national highway. Sa Port of Surigao naman, kinansila na ng Philippine Coast Guard ang lahat ng biyahe simula pa kahapon patungong Dinagat Island, Siargao Island, Cebu City at Maasin, Leyte. Buti nga lang din ay walang stranded na pasahero sa port. Ayon nga sa mga shipping company, maaari nilang i-refund ang mga ticket ng mga pasahero. Wala namang mga shipping vessels ngayon dito na nakagarahe dahil inilipat sila sa mas ligtas na lugar. Pero may mga stranded na mga trucks dito sa Lipata Fort pa rin sa Surigao City na patungong Leyte, Visayas. Tiniyak naman ang pamunuan ng Surigao Port na nakikipag-closely coordinate na sila sa mga LGU dahil sa mga sitwasyon sa iba pang port dito sa Surigao del Norte. Cheryl, native pa rin tayo sa Lipata Port dito sa labas at kung makikita mo dito sa aking likuran, may mga trucks at may mga bus din na stranded dito at doon nga sa loob ng bus ay may mga pasahero na nakausap tayo na stranded, na isang araw na silang stranded at doon sila natutulog sa bus at ayon nga sa kanila ay perwisyo talaga itong dulot ni Bagyong Tino dahil hindi sila makakauwi doon sa kanilang mga bahay sa Visayas dahil kansilado pa rin hanggang sa ngayon ang mga biyahe dito sa Lipata Port. Cheryl. So paano daw? Anong mangyayari doon sa mga kagaya niyan, yung mga stranded na pasahero dyan? Anong tulong ang maibibigay? Kasi kung nakakaisang araw na, mukhang magtatagal pa yan. Paano ang kanilang palikuran, kanilang pagkain? Yes, Cheryl, yun nga si Carla, yung isang pasahero na stranded na patungo sana siya ng Tacloban City, galing Davao City kasi naggunita siya ng unda sa Davao City at pauwi na sana siya kagabi. At sabi niya, perwisyo talaga itong pagka-stranded sa kanila dito sa Lipata Port kasi nga wala silang mga maayos na matutulugan. Doon lang sila nagsisiksikan ang ilang pasahero sa bus at meron din naman mga pasahero na pansamantala munang umuwi sa kanilang mga kamag-anak dito nga sa Surigao City. At yung mga palikuran naman nila, Cheryl, may mga karinderya dito sa paligid dito sa labas ng Lipata Port. Doon na sila nagbabakasakali sa mga may-ari ng mga karinderya na maki-CR, makiligo man lang pansamantala hanggang stranded sila ngayong mga panahon na ito. Cheryl. Bril, meron ka na bang nabalitaan kung may mga binahang lugar na dyan? Cheryl, nakita nga natin sa mga social media posts sa mga lugar dito sa Agusan del Norte, doon sa bayan ng Santiago, sa bayan ng Tupay, ay binahaan na ang ilang barangay doon at stranded na rin ang ilang mga motorista kasi nga itong tubig baha ay umabot na doon sa kalsada at nagmistulang ilog na ang national highway ng ilang bayan sa Agusan del Norte dulot ng Bagyong Tino. Cheryl. So mayroon na mga lugar na nagpatupad ng evacuation? Cheryl, doon nga sa bayan ng Dinagat or sa probinsya ng Dinagat Island, yung Provincial Information Officer nila ay nag-post na din sila na ang ilang mga paaralan doon ay ginamit na pansamantalang evacuation center kasi pinapa-evacuate na nila ang mga residente nila doon sa Dinagat Island sa posibleng doon maglandfall mamaya sa kanilang probinsya. Ito nga si Bagyong Tino. Cheryl. Maraming salamat at mag-iingat kayo dyan
News 5 Mindanao correspondent Bril Montalvo.